So, welcome back for another video. In this video, guys, magkakaroon lang ako ng update. Magandang update dito kay Salmon Credit based sa personal experience ko. Since last year ko pa siya na-feature at matagal na rin siya, few months na rin siya. Inantay ko kasi yung time na magka-due ako dito at ma-experience ko siya mismo, which is the 0% interest rate po ni Salmon Credit. At guys, legit pala talaga yung 0 interest rate niya. And mind you ha, for 2 months to pay para ma-avail ko yung 0% interest rate niya. Kaya ko talaga pinatagal yung aking pagre-review dito or pag-a-update dito kay Salmon Credit kasi nga po, gusto ko siya mismo ma-encounter or ma-experience para mabigay ko sa inyo yung full experience ko nga. Again, disclaimer, no? This is just based on my personal experience lang po at alam nyo naman, since year 2024 pa na na-approve ako sa kanya, is lagi ko naman yan sinishare sa inyo na napakaganda talaga ni Salmon Credit. Kung meron kayo nito, no, huwag nyong pakawalan at kung meron kayo nito, you can check your account sa Salmon Credit, baka na-increasean kayo. Kasi ang sipag niya talagang mag-increase ngayon. So clearly po, no, wala tayong ibang pag-uusapan ngayon, kundi yung nagiging experience ko lang kay Salmon Credit na baka makatulong din sa inyo, lalo kapag gusto nyong ma-avail yung kanyang 0% interest rate. Of course, may condition. Hindi naman basta-basta na ma-avail lang talaga natin. So dapat alam natin to. And of course, mag-share na rin ako sa inyo ng mga some tips po, no, based sa experience ko. For your information, ako po ay binigyan po ni Salmon Credit po ngayon as high as 60,000 pesos. Pwede kong i-withdraw good as cash. Pwede ko rin siyang gamitin as payment method through QR Pay, and then pwede ko rin siyang gamitin as bills payment. O diba? Ang bongga talaga dito ni Salmon Credit. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing. Sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga mga videos, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated na notified ka. Nangutang kasi ako dito kay Salmon Credit na meron pong credit limit that time of 40,000 pesos and then nangutang ako ng 20,000 pesos. Kaya may available credit limit pa po ako dito ng 20,000 pesos. So anyways, no, mag-due na ako. Nakalagay dito due in 7 days. Wala, inutang ko pala yung 20,000 last November 23, 2025. Hindi ko alam kung iba ba tayo ng cut-off, pero kasi ang cut-off ko ha, every 21st of the month. So nung inutang ko po itong aking 20,000 pesos na credit limit po sa aking Salmon Credit through QR Pay code po, pang bayad sa groceries ba yan, sa mall or sa appliances, o kung ano naman po na pwede nating bilhin basta gamit ang QRPH code. Kasi sa QR Pay lang po gumagana yung 0% interest rate, hindi po siya working sa cash withdrawal. Kapag cash withdrawal po is meron siyang interest rate. So mamaya i-share ko sa inyo ha. Pero ngayon, para lang alam nyo na nangutang nga ako last November 23, 2025 ng 20,000 pesos through QR Pay. And then no, magbibill ako no ng December 21. Pero hindi ko siya need bayaran ng December 21. Ibibigay lang sa akin yung billing statement ko kung magkano yung interest rate, yung mga ganun po. So, yun yung pang 1 month ko no. Every 21st of the month talaga yung aking cut off. At nakita ko nga dito na legit, 0 yung interest rate ko. So hindi ko siya kailangan bayaran kasi billing statement pa lang ito. After 1 month, doon ko na siya babayaran. Kailangan ko na siyang bayaran doon, which is January 21. Nung dumating na yung January 21 na yon, pang 2 months ko yon. Ganun kasi si Salmon eh. Di ba? Ang ganda. Ang haba po ng duration ng pagbabayad ko po dito. No? Pang 2 months ko, doon pala ako magbabayad. Ang maganda kasi kay Salmon Credit, pwede mo pa siya kayang bayaran. Meron silang tinatawag na minimum amount due, which is 500 pesos ang minimum na required. So, kung 500 pesos yung pinili mo, so automatically, hindi mo na ma-avail yung 0% interest kasi magre-recompute yan. Medyo dito ka talaga tataas yung interest rate mo kung magbabayad ka lang ng minimum amount due. Kaya sinasabi nila tumataas yung interest ni Salmon Credit. Yes, totoo po yun. Kapag pa minimum amount due ka, kasi iba yung commutation nila noon at ma-avail mo talaga yung talagang interest rate nila per month. Pero maganda kasi dito guys, no, if ever wala ka talagang pambayad, ginamit mo itong minimum amount due kasi yun lang kaya mo. After 1 month ulit, dun ka ulit sisingilin. So 1 month by 1 month siya, hindi siya every 15 days, so 7 days hindi siya ganun. 1 month by 1 month. Pero expect na mataas yung interest rate nun. And then meron din silang choice na pay any amount, pay as much as you want. Kung ano lang din yung kaya mo talaga. So kung gusto mong 10,000 lang or 5,000 lang babayaran mo, then you can do that. Kasi may ganun silang choice. Kaya lang, hindi mo na rin ma-avail yung 0% interest pag pinili mo yung pay as much as you want. Ngayon, kung pipiliin mo na bayaran na siya agad-agad in full, so katulad ko, pinili ko yung 20,000 full statement balance. Ito yung babayaran ko para ma-avail ko yung 0% interest
interest at para malaman ko nga na legit ba talaga na 0% interest, na ito lang talaga yung amount ng babayaran ko. And then nung pinili ko siya guys, na nag-proceed ako sa payment through QRPH code lang, sa GCash lang ako nagbayad. So legit guys, na talagang wala akong binayaran na interest. 20,000 pesos pa din po. Walang ka-interest, walang mga other fees, walang mga hidden charges. It is what it is. So legit. Ay, alagaan nyo yung account nyo sa Salmon kasi ang ganda. So after ko palang mabayaran yung aking Salmon credit, so nadagdag ulit po yung 20,000 sa available credit limit ko na 20,000 kanina, kaya nag-total na naman po siya yung available credit limit ko of 40,000 pesos. So kung uutangin ko ulit siya ngayon, parang may idea kayo. From today na gusto ko siyang utangin, pwede ko pa din pong ma-avail yung 59 days na interest free. So dahil tatama ng February na 28 days lang, so 59 days lang siya. Pero ang pinaka-offer talaga nila sa akin, kung i-open natin yan, is 62 days po talaga siya. Depending on the days in the month. Like this month nga, di ba, February hanggang 28 lang. So mababawasan siya ng 2 araw. Pero lumalabas po na 2 months to pay talaga siya. Yung pang 2 months mo, doon ka palang magbabayad. O di ba ang ganda nun? Well, ito na nga. So nakalagay dito, how the interest-free period works. So the zero interest rate. In my case daw, if I make purchases today and pay my next statement balance in full by March 21. So remember ha, nung January 21 lang ito. And then, kapag babayaran ko daw in full by March 21, so pang 2 months ko yon. You won't be charged interest on them. O diba? Legit na legit po kasi na-experience ko nga, na-avail ko nga yung ganito last month and ako yung makakapagpatunay na yes, 0% interest rate talaga siya. Pero ito na nga, of course may condition. So nakalagay dito, please note, the interest-free period applies only to purchases made with your card. Kung may card na po tayo, so pwede natin daw yun gamitin or via QR payment. It does not apply to cash transfers. Kasi di ba sinabi ko sa inyo, may cash withdraw or cash transfers po talaga si Salmon Credit. So hindi siya pwede doon. Makakapag-withdraw tayo, makakapag-transfer tayo from Salmon Credit, available credit limit ko, to cash transfer like sa GCash or sa bank, pero may interest rate na yon. And sa experience ko before sa akin yung iba-iba kasi yung interest rate natin. Na-avail ko siya with a 6% monthly. Ang interest rate kapag cash transfer. Sa akin yon. Iba-iba tayo ha. Kaya for me, para makatipid, of course no, dito tayo sa QR Pay or sa QRPH code as payment method. But I hope malinaw sa inyo yun. Well, ganito nga no, diba sabi ko nga sa inyo, nasettle ko na yung aking utang dito sa Salmon Credit nung January 21 kasi due date ko ngayon. And then, itong January 27, bagong-bago pa lang naman nag-notify agad sa akin si Salmon app na na-increasean daw nila ako. So, higher credit limit unlock. So, nun kinlik ko naman yan at nakita ko na from 40,000 pesos na credit limit ko, nadagdagan ako guys. Ang laki ng dinagdag nila sa akin, 20,000 pesos. Kaya 40,000 plus 20,000 na increase nila. Ang credit limit ko na ngayon sa Salmon Credit ay 60,000 pesos. Diba? Ang sipag niyang mag-increase. Ganun siya lagi lately kapag nasettle ko na yung aking loan dito. Ang kasunod nun after 3 to 5 days or after 1 week, mag-i-increase siya. Ganun po kaganda si Salmon Credit. Kasi nga, talagang privilege siya. Ang laki ng credit limit niya na hindi lang siya basta sa QR Pay or sa card lang gumagana, kundi pwede natin siyang i-cash transfers or i-bills payment. Ang laking bagay nun kapag gipit na gipit tayo. Well, by the way, if you haven't yet, kung wala pa kayong Salmon Credit, wala akong link dyan sa baba. Dala kayo sa App Store or sa Google Play Store, download the app, and then mag-apply lang po kayo dyan. Create kayo ng account dyan, i-ready nyo lang yung ID nyo. Wala naman siyang income proof na hinihingi based dun sa application ko. By the way, yan lang pala yung video kung paano po mag-apply po kay Salmon Credit para may idea kayo. So, yan po yung link na ilalagay ko sa baba para hindi na kayo mahirapan maghanap if ever interested kayo. Kasi si Salmon po is napaka-legit po nito. Well, anyways, chika nyo naman din sa akin yung experience nyo po dito kay Salmon Credit para aware din po ako or aware din po yung iba nating viewers para may matutunan din po ako sa inyo. Don't worry, palagi akong mag-update sa inyo, of course, Ay, dapat po nakasubscribe kayo at i-click nyo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. Yun lamang po, thank you for watching this video. See you on my next video. Bye!